Kaagad naman, no? Ayun, okay na. So, recording and transcription started. Yan. So, let us recall yung discussions natin, by the way. Ang alam ko, nakapag-start tayo no, ng midterm topic about math concepts. Kaya lang more on lecture lang. Wala pa yung problem solving. Tama ba? Anybody? Oh, Yes hello. po. Ayan, yan. Yes po, Oh. sir. Sige. So, ang gagawin ko ngayon, dadaanan ko lang saglit yung math concepts uli, yung lecture. Tapos, tuloy na tayo dun sa natitira pang dalawang problem. Okay? Then, yung section nyo ba, napa-picture na rin ba yung lecture for the next topic, yung energy and ideal gas concepts? Kasi yun na yung ginagawa ko sa ibang section eh. Hindi pa Pinapapicturean ko po. na lang. Yung section nyo hindi pa, no? Tama. O sa ibang section kasi, pinipicturean na lang nila. Pinapahiram ko yung lecture notes na printed. Tapos pipicture na lang nung kung sino yung class rep. Tapos isi-send na lang sa mga classmates ninyo. Kung may GC na kayo, no, mas maganda kung may group chat na kayo, isi-send na lang through group chat. Tapos bukod sa digital copy, so again, kailangan merong hard copy pa rin. So kayo na magpiprint nun. Okay? So kung yung section nyo ang wala pa, meron ba dito na present ngayon dito sa school or lahat kayo nasa bahay nyo? Anybody? Kasi kung meron sana, siguro later, after our discussion, pwedeng pumunta sa akin. Nandito lang ako sa COE 33, nasa third floor kami. Tapos para mapahiram ko yung, saglit lang naman yun, pipicturean nyo, parang 6 na pages lang lahat-lahat eh, no? Tig tatlo. 3 pages for energy concept, 3 pages for ideal gas concept. Okay? Tapos isend na lang sa mga classmates nyo pa sa group chat nung section ninyo. So, is it possible na may makakapunta ngayon o bukas na? Asan yung class rep ng section na to? Nandito ba? Good afternoon, sir. Yes, yes, yes. Ah, Pwede akong pumunta sa Wednesday po, sir, kasi online class lang po kami tomorrow. so Wednesday pa. Okay, wala problema. Pero kung may mas mapapaaga na classmate ninyo, bukas, okay? So lapit lang sa akin ha. Sabihin lang na Okay kayo po. yung from section A. If ever na may mag-o-onsite. Baka meron kayong kasing gagawin dito no? Baka may kailangan kayong gawin na physical, nandito kayo. So para may copy lang ha. O kaya kung sino yung malapit, baka meron sa inyong malapit lang dito nakatira. I-assign na lang. Okay? So, ngayon, itong araw na to, kung may hahabol, usually kasi pag Monday tsaka Tuesday, nagpapagabi na ako no? Inaabot ako rito hanggang 7 p.m. o sometimes 8 p.m. pa. So, Monday and Tuesday yan. Pag Wednesday naman, hanggang hapon lang ako. Usually hanggang 1:00 lang, no? 1 p.m. Wednesday and Thursday. Tapos mas maaga ako ng 1 hour pag Friday. Hanggang 12 noon lang ako. Hanggang 12:00 lang. So at least you know the schedule. Kaya pag may pupunta, be sure na within those schedule yung binanggit ko. Ha? Monday, Tuesday, yan hanggang 7 hanggang 8 p.m. nandito ako. Wednesday, Thursday hanggang 1 p.m. lang. So laging umaga ang start ha. Tapos pagdating ng Friday hanggang 12 lang, 12 noon. Okay? So para may kopya na rin kayo. Parang kayo na lang ata yung hindi nabigyan ng kopya.
Pero maski pa paano, nakapag-start naman tayo ng lecture sa mass concept. Yun yung start ng midterm topic eh. Okay? So, as I was saying, dadaanan ko lang saglit yung mass concept, tapos followed by the two remaining problems doon sa problem set, no? Yung number 7, number 8, kasi yun yung para sa mass concept. Then after that, asynchronous na tayo. Okay? Hindi natin tatapusin yung buong time for synchronous session. Siguro ito lang hanggang sa dalawang problems. So, i-ready ko lang yung i-share ko. Teka. Ito. Again, paki-feedback kung nakikita na yung sinishare ko. Teka lang. Naka-post pa. Ayan. Anybody? Nakikita na po, sir. Kita na. So, sige. Salamat. I-slide show ko na. So, ito yung na-discuss na natin maski pa paano. Naalala ko kasi ito yung supposedly exam nyo na eh, no? Tapos biglang ginawang online, RSL. Kaya no choice but to give lecture muna. Kaya na-late yung ano nyo, no? Yung examination ninyo. Okay? Yung exam pala, by the way, usually idinidiscuss ko yung solution nun pag isusoli ko na yung papel eh. So sa ngayon, hindi ko pa naman kagad may susuli yun. Checkan ko pa yan. Medyo matagal din ako mag-check at iisa-isahin ko yung solution. Ha? So, tuloy na muna natin yung lecture. Now, mass concept, again, just to recall, ito yung conservation. Ang sabi lang dito is indestructible, no? Yung mass cannot be destroyed. Simply, ang ibig sabihin lang nito, mass is constant all throughout. Okay? Hindi literal na hindi siya madedestroy, no? Ang example ko nga rito, let's say isang mass, pasabugin mo, madedestroy yan, no? Pero kung mapupulot nyo yung mga pieces, pagsasama-samahin nyo, yung absolute quantity ng mass na yan o ng matter na yan will be the same nung hindi pa siya na sumasabog. Okay? O kaya, pinakamagandang example, yung mass dito, no? Sa Earth, tapos dadalhin mo sa buwan, yung mass will be the same. So, ang hindi lang magpaparehas dyan, yung weight. Kasi base na sa ano yun, sa gravitational pull, ika nga, or force due to gravity. Okay? So, basically, yan yun. Yung ibig sabihin ng mass is indestructible. Tapos, mayroong pinakitang relation dito, ito, yung mass flow rate, yung meron ng apostrophe, o kaya pwedeng tuldok yan ano, sa taas ng pwede naman ito ma-derive, tapos simplahan na lang natin yung derivation niya, ito bali siya. Yan. Let's say merong any conduit, cylindrical in shape, no? Merong mag-flow na fluid. So kung yung fluid ay mag-flow, meron siyang velocity. And at the same time, perpendicular to the flow, ano yung cross-section, no, nung conduit na to. So that will be A. A for area, ha? Not necessarily diameter. Okay? So, ito supposedly diameter to eh. Tapos ituturo ko na lang sana ito yung area niya, na? Now, what was considered here is the certain distance, itong S na to, traveled by the fluid. Okay? So, considering the length S traveled by the fluid, what will now be the volume? So, volume, masosolving muna. Now, yung volume uli, volume of a cylinder, ano yung area? Multiply by the length. Na? So, yung length natin dyan, yun yung S. Tapos ito yung volume. Okay? Then, ang ginawa, divide by the time. Kinuha yung rate o yung per unit time. Okay? So, volume divided by time, alam nyo na to. Ito na yung volume flow rate. Tapos, sa kabilang side ng equation, ang i-simplify nyo yung distance divided by the time.
which is the velocity. Kaya pwede nang palitan yan, gawin nyo ng velocity. Ito. So ito yung unang makukuhang equation bago yung mass flow rate. Sa fluid mechanics, ito yung tinatawag natin continuity equation. So paano may papasok yung mass? Gamit ng common property, density. Isa sa mga common properties. Density is mass over volume. So kung mass flow rate ang gagamitin nyo, correspondingly, volume flow rate. Yung dapat i-partner, ha? Huwag kakalimutan nyo na yung magka-partner. Total mass, total volume, o kaya mass flow rate, volume flow rate. So dito tayo sa rate, na? So here, try to solve volume flow rate. Cross-multiply, tapos bababa rin yung density, no? Sa kabilang side ng equation, magiging mass flow rate all over density. And yun ang ipalit na dito sa continuity equation natin, which is equal to area times the velocity. Kaya mako-cross multiply yung density, ayun. Ito na yung equation na pinakita kanina. Mass flow rate, density, the area, take note, is the cross-sectional area perpendicular to the flow, to the fluid flow. Tapos multiply by the velocity. Okay? Then, from the conservation of mass, ito yung pinaka-generalized equation na makukuha natin. Mass in or mass entering will be equal to mass leaving plus the change in stored mass. Actually, this is for unsteady state or non-flow. Kung tutusin, non-flow system. Kaya lang mas preferred na nga natin tawagin siyang, oops, nawala. Teka lang. Saglit. Okay, slide siya ko ulit. Ayan. Again, paki-feedback lang. Medyo nawala sa monitor ko kanina. So, sa inyo ba at your end, nakikita na uli? Kita, sir. Ayan, kita na siya. Salamat. So, as I was saying, ito, out. Ito yung sa unsteady state. Dating tawag non-flow, pero mas preferred naman tawaging unsteady kasi baka mamaya sabihin talagang walang flow. Okay? Pwedeng may flow, pero hindi siya steady. So it will still fall, no, under this generalized equation. So ito yung total, pero pwede ring in terms of rate or per unit time ulit. Ayan, no. So mass flow rate in equal to mass flow rate out, tapos the change in mass flow rate. Okay? Then pagdating sa steady flow, yun, titignan natin yung sistema. Baka mamaya steady talaga yung flow, no? Let's say, pag pumasok, hindi may ipon, o kaya initially walang laman, basta pag pumasok, lalabas din. So in that case, pwede natin sabihin steady yung flow. So pag steady yung flow, pwedeng i-neglect yung change in mass. Negligible or equal to 0. Okay? So kung equal to 0, yung change in mass, ang lalabas na lang dyan is mass in equal to mass out. So specifically for steady flow system. Or again, in terms of rate per unit time, mass flow rate entering equal to mass flow rate leaving. Okay? So panghuli na to, ha, for steady flow. So hanggat hindi pa na-analyze na steady flowing system, dito tayo sa umpisa. Yung generalized mass equation. Okay, from the conservation of mass. Tapos i-analyze lang natin maigi kung talagang sasabihin na steady flow siya base sa data na given. Yun, tsaka nyo i-cancel yung delta M. Kaya magiging mass in equal to mass out. Okay? Ayun. So yan na yung last. Kaya stop sharing ko muna to. Diretso na tayo doon sa problems, ha? Close ko lang. Tapos, share ko naman ito. Share. Pakihintay lang, ha?
Pupuntahan ko lang yung number 7 na number 8. Ayan. So again, baka pwede nyo ako bigyan ng feedback. Kita po. Nyo? Okay. So, slide show ko na. O, ito ha. Per slide, picture nyo na kagad o kaya screenshot nyo. Ha? Ayan. So, pwede nyo nang screenshot nyo na picturean habang pinapasa ko yung problem. Ito yung number 7. Two gaseous streams containing the same fluid enter a mixing chamber. Then leave as a single stream. So, ito yun. Simple representation na lang, no? Merong papasok. Ito. Point 1, point 2. Dalawa yung point of entry. Tapos yung pinakagitna niya, parang ito yung mixing chamber. Then, so ito yung point of exit, point 3. Okay? So for the first gas, so meaning doon sa point 1, ito, yung entry condition 1. Given R, so area, cross-sectional area, understood 500 square centimeters. Then yung velocity 1 is also given 730 MPS. MPS, take note, is meters per second. Okay? Tapos yung density 1, 1.6 kilogram per cubic meter. Now at point 2, binigay uli yung area. So at least mako-compare natin, ano? Kaya sa diagram dapat hangga't maaari Sir, excuse me po, sir. Yes. Yes, again. Hindi raw po Nawawala. gumagalaw yung slide. Ginagalaw niyo daw po ba? Hindi pa. Okay po. Baka Thank you po. nandito lang siya. Sa number 7 pa rin. Ine-explain ko pa lang yung mga given. Okay? Okay po, sir. Ito po So, ngayon lang po nag-change yung slide. Thank you po. okay, sige. So, yung point 2, given uli yung area, 400 square centimeter. Now, yung binabanggit ko kanina, yung sinasabi ko, ayan, makikita natin sa data, yung area 1, tsaka area 2, mako-compare nyo na no? So, mas malaki yung area 1 kaysa sa area 2. So, ito yung pinapoint out ko kanina. Sa pag-drawing, hanggat maaari, pakita nyo yun, no? Not necessarily na i-draw nyo siya to scale. Hindi kailangan drawn to scale. Basta, at least, medyo malapit doon sa mga data na given. Okay? So, tulad yan, no? Mas malaki yung area 1, pakita nyo, kaysa doon sa area 2. Okay? Then, mass flow rate, binigay na sa point 2, 8.84 kilogram per second. May isang small b pa uli na given, pero hindi na to velocity, ha? Ano na to? Specific volume naman to. So, 0.502 cubic meter per kilogram. Okay? Tapos pagdating sa exit stream conditions, that will be 0.3. Dalawang small v na lang yung given ito. So, hindi ko lang siya na bigyan ng distinction dito, pero dito sa given, makikita nyo naman. So, yung velocity uli, 130 MPS, meters per second, lagyan nyo lang ng bar sa taas. So, V bar, para sa velocity. Tapos yung isang small b rito, from the unit, cubic meter per kilogram, specific volume yan. Okay? So, 0.437 cubic meter per kilogram. So, with this data, you are now required to determine the following. Letter A, the total mass flow leaving the chamber. So, that will be at 0.3. Letter B, the velocity of gas 2. So, dito sa 0.2, ano velocity? Tapos letter C, the exit area. So, A3, area at the point of exit. Okay? So, ngayon ko palang ililipat yung slide, ha? Again, give me feedback kung lumipat na rin sa end ninyo. Ayan. Gumalaw naman. Mukhang hindi pa. Gumalaw, sir.
Okay na. So, ito na yung dapat na makikita nyo, yung required, ayan. Letter A, mass flow rate at 3, M3 prime. Letter B, velocity at 0.2, entry condition 2, ayan, V2 bar. Tapos letter C, okay, that's it. So, solution. So, for this system, parang lalabas under steady state or steady flow system siya. Kasi wala namang sinabi na initially, merong laman yung gitna, yung mixing chamber. Basta sabi lang, dalawang papasukan, 0.1, 0.2, pag-mix, tapos lalabas as 1. Okay? Wala rin binanggit na during the mixing, may iwan. Okay? So, no other assumption na pwedeng gawin kundi steady flow or steady state condition. Tsaka natin ngayon i-apply na yung change in mass, negligible or zero. Okay? Kaya ang lalabas na lang dyan, mass in equal to mass out. So again, using also yung mass flow rate equal to density times area times the velocity. Okay? So ano yung papasok? 0.1, 0.2. Ito yung in. Ano yung lalabas? 0.3. So mass in, mass 1 plus mass 2 equal to mass out, mass 3. Tapos gagamitin natin yung rate, mass flow rate, per unit time. Okay? So yung M2 prime, given na to. Kaya ang susolve nyo na lang yung sa 0.1. Ayan na. Then, checking the data sa 0.1, merong density, merong area, merong velocity. Kaya pwede na natin gamitin kagad ito. Yung pinakitang concept kanina, no? Yung dinerive natin ng simple lang, no? So, density 1, area 1 times velocity 1. Parang direct substitution na lang to. Ingat lang sa conversion, ha? So, minsan, simpleng conversion, baka magkamali pa Tulad yan sa area, tignan niya. Lalabas kasi MKS ang gagamitin natin, ha? So, density is 1.6 kilogram per cubic meter. Tapos yung area na 500 square centimeters, ito yung i-convert natin. 1 meter is 100 centimeters. Kaya pag in-square mo rin yung 100. So, ito yun, 10,000 square centimeters. 1 square meter. So, cancel na yung square centimeter. Okay? Tapos yung velocity, 730 meters per second. Then, square meter by meter cubic. Cancel doon sa cubic meter. Kaya ang lalabas na lang na unit niya, kilogram per second. So, sakto, unit ng mass flow rate. So, try to check also the calculations. Dapat may katabi kayong calculator, ha? So, 58.4 yung mass flow rate at 0.1. So, knowing now what is M2, given yung M2, which is 8.84, consistent na sa units, pareho ng kilogram per second, i-add na natin. So, ito na yung lalabas na mass flow rate at 0.3. Letter A, 67.24 kilogram per second. Okay? So, again, by the way, ha, dapat pinicturean nyo na yung slide na to, ha. Letter B, yan. Velocity at 0.2. So, consider now 0.2. And since yung mass flow rate at 0.2 is given, instead of using density area times the velocity, hindi area ang binigay sa 0.2, no? Yung kabaligtaran ng density, which is the specific volume. Kaya pwede nyo gamitin din yan. So, knowing na yung density is 1 all over specific volume. So, ito na gagamitin natin concept. Okay? So, solve nyo yung velocity rito. Cross-multiply yung specific volume. So, multiply by specific volume yung mass flow rate. Tapos yung area, i-divide nyo naman, no? Cross-multiply dito. So, lagyan na natin ng 0.2, ha? So, M2 prime will now be equal to A2, velocity 2, divided by specific volume 2.
So, solve natin yung velocity 2. So, cross multiply yung specific volume 2. Tapos, divide by the area. So, ito yung lalabas na equation. Para sa velocity 2. Mass flow rate at point 2 times the specific volume times the area at point 2. So, again, conversion na lang ha. Ingat lang sa conversion. Pakita nyo yung unit analysis. So, mass flow rate at point 2, this is given 8.84 kilogram per second. Then the specific volume, 0.502 cubic meter per kilogram. Cancel na yung kilogram. Divided by the area. 400 square centimeters, gawin nating meter. Na? So, again, yung conversion na 1 meter square per 10,000 square centimeters. 100 times 100. Na? So, that is 10,000. So, cancel na rin yung square meter. Tapos yung cube, magka-cancel doon sa square. So, may matitirang isa doon sa cube. So, ang matitirang unit yan, meter per second. O, unit na ng velocity yun. Sakto na. So, again, calculate. The answer would be 110.94 meters per second. Okay? So, lilipat ko na ha. Next slide. Next slide for letter C. Ayan. So again, pwede nyo ng picture na muna uli o screenshot. So, hopefully, lumipat din kagad sa end ninyo. Gumalaw ba? Kita nyo na yung next slide. Gumalaw po. Ayan. So, letter C. Ito na yung exit area ang hinahanap. Okay? So, kung natatandaan pa yung data na given at point 3, dalawang small b yun no? Yung isa para sa velocity, yung isa para sa specific volume. So again, instead na ito, no? Yung density area times the velocity ang gagamitin nating concept. Gamitin uli natin yung sa specific volume. So, reciprocal of the density. Ito. Yan. Tapos lagyan na natin ng 0.3. So, ito na yun. M3 prime equal to A3, velocity 3, divided by specific volume 3. So, this time, what we will be determining is the area. So, cross-multiply yung specific volume tsaka yung velocity. So, yung specific volume, mamumultiply sa M3. Ito yung sagot natin sa letter A. Mass flow rate at 0.3. Tapos, divide by the velocity at 0.3. So, ito na yung pinaka-formula. Substitute na natin yung sagot natin sa letter A. M3 prime, 67.24 kilogram per second. Now, yung given na specific volume, ito, 0.437 cubic meter per kilogram. So again, cancel yung kilogram dyan, ha? Then yung velocity na given din, 130 MPS or meters per second. Cancel naman dito yung per second. Tapos yung meter, cancel dun sa cube, may matitirang square. So ito, sagot na to, no? Yung naka-highlight na to. 0.226030 square meter. Total, hindi naman binanggit o wala namang na-require na unit kung tutusin. So kung ano na lang kagad yung lalabas, yan, pwede na yan. Okay? Pinakita ko lang para uniform kung gagawin yung square centimeter. Kasi yung area 1 tsaka area 2 parehong in square centimeters. Para ma-compare lang natin, no? Para yung figure, ito, tandaan nyo ha, pagka mali, yung una nyong dinrawing, tapos based sa final solutions, merong kayong dapat na sabihin natin ayusin, no, sa figure, gawin nyo. Okay? So, ito, kaya ako ginawang square centimeters. Pinakita ko rin lang to. Walang problema kung gusto nyong ipakita yung final answer in square centimeters. That is also accepted.
So, para mas ma-compare lang natin, ha? So, again, yung conversion na 1 square meter, 10,000 square centimeters, lalabas, ito, 2,260.3 square centimeters. So, ano yung nakuha natin? Malaki. Ito yung pinakamalaki, oh. Kumpara sa area 1, 500, area 2, 400, parehong square centimeter. Pagdating sa area 3, square centimeter na rin to, 2,260.3. Kaya nga doon sa initial figure natin, tama na yung assumption ko, no? Area 1, pinakita doon na mas malaki kaysa sa area 2. Tapos pagdating sa area 3, yun yung pinakamalaki. So, our assumption para doon sa figure, that would be enough. Okay? Pero kung sabihin na natin nagkamali tayo sa figure, area 1, pinakita natin, mas malaki sa area 2. Pero pagdating doon sa area 3, napaliit yung diagram natin. Okay? Parang lumiit yung area 3. Na? Pero so, once na na-solve nyo na yung area 3, dapat baguhin nyo rin yung figure. Sa quiz o sa exam, yun ang titignan ko. Sabihin na natin na corrected figure based on final solution. So kung kinakailangang i-correct yung maling assumption na figure, gawin nyo. Okay? So, dito lalabas after yung sagot nyo sa area 3, pakita nyo pa yung corrected figure. Okay? Kung ang na-drawing maliit yung area 3. Kumpara doon sa area 2 tsaka sa area 1. Okay? So, tandaan yan, And that ends number 7. Okay? So, may tanong dito sa number 7. Baka may tanong bago tayo mag-proceed sa last problem. Na-picture na ba na screenshot na to? Okay, so ililipat ko na, Ayan. Ito na yung problem number 8. Ito yung panghuli. So, tatapusin lang natin ito, Tapos later, synchronous na tayo. Kaya lang medyo mahaba-haba yung discussion dito. So, again, paki-feedback kung lumipat ba, gumalaw yung slides. Lumipat, sir. Ayan. So, salamat. So, number 8, basahin ko lang yung problem. Again, habang binabasa, pwede nyo nang picturean. A 10 feet diameter by 15 feet high vertical tank is receiving water given the density of water, which is 62.1 pound per cubic foot at the rate of 300 GPM. So pag nakita nyo tong GPM, this is volume flow rate. So unit to ng volume flow rate, G for gallons. So gallons per minute. Maski pa paano, maganda kung medyo masanay na rin kayo, sa mga units na yan, Kasi yan yung mga usual units na makikita nyo sa mga plano, lalo na pagdating sa piping layout, etc. Okay? So, 300 GPM, gallons per minute. And is discharging through a 6 inches ID. Isa pa to. So, pag sinabi natin ID, inside diameter. Okay? So, meron din tayong OD, outside diameter. So, this is for inside diameter line with a constant velocity of 5 FPS. So, dapat alam na tong FPS, feet per second. Okay? Then, at a given instant, the tank is half full. So, ito. Take note of this data. Ito yung magsasabi sa atin na hindi siya steady flow. Huwag kagad i-consider na steady flow. Unsteady state muna. Kasi nga initially meron siyang laman. Okay? Tapos ano yung pinapahanap? Find the water level and the mass change in the tank. 15 minutes later. Okay? So after time equal to 15 minutes. So, yung tangke na to,
lalabas cylindrical tank kasi may diameter na given ito. 10 feet diameter. Tapos, yung height niya, ginawa ko na lang L, 15 feet. So, vertical, no? Cylindrical tank. Yan. May papasok na tubig, volume flow rate ang binigay, tapos merong initial na laman, kalahati, sabi half full. So, L all over 2, 7.5 feet. So, ito yung at a given instant, half full. Then, magdi-discharge din siya as it is receiving. No? Also, it is discharging. So, nagdi-discharge siya dun sa inside diameter pipe na to. So, ID or small d, inside diameter, inches ang binigay. O, convert na lang natin to kagad. Yan. Convert sa meter. So, 6 inches divide by 12 inches. That will now be 0.5 meter. Okay. So, 0.5 feet rather. 0.5 foot. Yan. 1 foot, 12 inches. Okay. So, ito na yung figure and given. Ano yung hinahanap? Water level, H. And the mass change. Dalawa ang hinahanap dito, ha? Water level and the mass change after time equal to 15 minutes. Okay? So, solution. Ayan. Again, picture nyo na or screenshot nyo na. So, hoping na gumalaw naman ha sa end niyo. Okay? Let point 1 be the entry point and point 2 be the exit point. So, 1 and 2 lang to. Then, since we will assume unsteady state or non-flow system, unsteady flow, gagamitin natin yung generalized equation. So, mass in equal to mass out plus the change in mass. So, mass flow rate pa nga yung ginamit ko rito. Pero kung tutusin, pwede na yung total, ika nga. Maski na hindi na yung change in, maski hindi na yung mass flow rate. Okay? So, ito, tingnan nyo. Ang una nating madedetermine actually is the change in mass. Okay? Kaysa doon sa water level 15 minutes after. So, ito na kagad no? Mauuna na eh. All you have to do is to solve for M1 tsaka M2. So, yung point 1, yung receiving point, tapos yung point 2, yung discharge point. So, ano-ano yung mga data ron? We can start at point 1. May binigay na volume flow rate, no? Ayun, no? V1 prime. So, ang kapartner niya, mass flow rate para sa density. So, gamitin natin yung density. Okay? Now, density 1, take note, given yung density ng tubig kasi yung papasok, tapos initial content, tubig din yan, then tubig din yung i-discharge. Kaya all throughout, we will consider a constant density. Kaya isa lang yung binigay na value no, para sa density ng tubig. Kasi take note, yung density pwedeng maapektuhan ng temperature. Pag nagbago ang temperature, expect density will also change. So dito wala naman sinabing gano'n, ano? Kaya pwede nating assume na same temperature all throughout, kaya density will be constant. Point 1, yung matitira sa loob hanggang doon sa point 2, gagamitin natin density, yung given na, yung binigay na density. Okay? So, gamitin na natin yung mass flow rate 1 divided by volume flow rate 1, density of water or density 1. Solving now for the mass flow rate 1, cross multiply, density of water times volume flow rate 1. Okay? So, yung volume flow rate, take note, ito yung 300 gallons per minute. So, kung i-convert nyo sa cubic feet per minute, ito na siyang value. Ang conversion na madalas kong ginagamit dito, take note. 1 cubic foot, 7.48 gallons. So, multiply mo na lang yan. No? Cancel yung gallons, matitira. Ito, cubic
feet per minute. Okay? Tapos multiply by the density of water. Ayan o, cancel yung cubic foot. Then matitira pounds per minute. So mass flow rate na yan, ha? Total mass per unit time. Okay? So 2,490.64 pounds per minute. Then, 0.2. So alamin na natin ngayon. Ano ang mass flow rate sa 0.2? So, kung titignan nyo uli yung data sa 0.2, may velocity na binigay. I-density ng 0.2, ito rin yung density ng tubig. Tubig din yung lalabas. Kaya given na rin yan, no, in density. Then, ano na lang ang kulang? Yung area. Okay? Yung area, since ito yung i-discharge sa inside diameter pipe, maliit na tubo. So, gamitin nyo ngayon yung diameter para ma-solve yung area. Ang cross-section area mo rito, circle. So, pi all over 4 inside diameter square. Okay? So, ito na siya. Mass flow rate now at 0.2. Again, density 2. Gamitin yung given para sa tubig, 62.1 pound per cubic foot. Area 2, pi all over 4 times the square of the inside diameter. So, ito na yun. No? Yan. Square feet. Okay? Tapos, multiply by velocity 2. So, binigay ito ha, yung velocity 2. Ito yung 5 FPS. Okay? Feet per second. So, substituting now, dito kinumpute pa kagad yung area, no? Pero pwede rin pasok nyo muna sa equation, tapos isang calculation na lang. O, hindi naman lalayo dyan yung final answer ninyo. Kaya hinabaan ko na yung decimal places dito. Eh. Okay? So, 62.1 pound force per cubic foot multiply by, ito na yung area, tapos multiply by the velocity. So, feet square times foot. Cancel na yan. Okay? Yung, ito pala, square feet times 5 feet per second, magiging cubic. Cancel na ron sa cubic foot. Pound per cubic foot. Tapos, convert na kagad para mas ma-compare nyo. Kasi kung hindi nyo kagad i-convert, ang lalabas is pound per second. Para ma-compare nyo kagad dito, pounds per minute. Convert na natin. 60 seconds, 1 minute. So, cancel din yung seconds. Kaya lalabas dyan, pareho na sila. Mako-compare nyo kagad. Pounds per minute. Okay? So, lipat ko na uli yung slide. Ayan. So, again, pwede nyo ng picturean, pwede nyo ng screenshot. Lalabas o tignan nyo, yung M2 prime mas malaki kaysa kanina. Parang 2 or something lang yung kanina. Eh, no? Tapos ito, 3658 pound per minute. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Yung pumapasok, mababa. Kumpara dun sa lumalabas, mas marami o mas mabilis yung paglabas kumpara dun sa papasok. So at least may idea ka na, no? Na after 15 minutes, yung water level bababa, mag-decrease. Okay? Kasi there are 3 possibilities by the way, ha? Maaring after 15 minutes, tumaas pa yung water level. If yung M1 prime mas mataas kaysa sa M2 prime. Okay? Or, pwede rin pala maging steady flow to. Bakit? Meron ngang initial na laman, no? Yung tangke, pero
baka mamaya pareho lang yung papasok sa lalabas. Okay? So yung total na papasok kumpara dun sa total na lalabas, baka mamaya isa lang ang value. So therefore, magfo-fall siya ng steady flow wherein delta M will be 0. Kasi kung parehat lang sila, yan. Okay? Change in mass, walang pagbabago. That will be 0. So, pag gano'n na yung condition, mass in equal to mass out na lang yon. Okay? So, dito tignan nyo. Negative ang lumabas, ano? Kasi nga, mas malaki yung lalabas kaysa doon sa papasok. Okay? So, negative 1167.36 pound per minute. Hayaan mo lang na negative yan, ha? Huwag kabahan at baka mamaya, bakit may negative? Diba? Minsan kasi yan ang tendency natin, ano? Pagka may nakitang negative sign, medyo kinakabahan na. So, hayaan nyo lang kasi may ibig sabihin yan. Okay? So, negative ang nakuha na change in mass. So, meaning, decreasing siya. Yan lang yun. Okay? So, kung tutusin nga, pwede nyo nang kunin yung absolute value niya. Instead of negative ang ipakita ninyo, positive. 1167.36 pounds per minute. Kaya lang, dugtungan nyo pa rin. Open, close parenthesis, ilagay nyo decreasing or decrease. So that will be accepted also. Aside from, hayaan mo lang siya as is negative. Tapos, sabihin mo ano ibig sabihin ng negative sign. Ayan. Meaning decreasing. Okay? Then, pinakita lang uli, no? Na late yung yung pinakita na mass leaving equal to mass entering. Now, after 15 minutes, ito na yung change in mass, yung unang makukuha. Actually, pangalawa to sa tanong. Okay, so pero siya yung mauunang madedetermine. So again, in terms of the total units, total mass units, ano yung M prime natin? Multiply nyo by the time. So, yung M prime, ito yan pounds per minute, multiply by the time, 15 minutes. So, cancel na yung minutes. Ito na yung sagot ngayon. So, tinake ko na yung absolute value. Tinanggal ko na yung negative sign, ha? Kasi nga, alam na natin na magde-decrease siya. Okay, so pag tinanggal nyo yung negative sign, ito, idugtong natin. So, 17,510.41, this is a decrease. Okay? So, may isa pa. After the mass change, you are also required to determine the water level after 15 minutes. So again, alam na natin yung mangyayari, i-apply na natin. Dapat meron kayong figure uli na ito-drawing dito. Okay? So pag in-apply na natin kung ano yung mga specific conditions, no, after our initial solutions, sa kung malakas kayo sa negative sign dito, all throughout, huwag niyong alisin yan. Pero kung i-apply nyo na, kasi nga negative would increase, so up, yun na yun po. Okay? So parang ito, yung unang sa is 17,510.4. So this is a okay. This is a decrease of time. Yeah. But as I've said, kung i-retain that is also considered, alam naman natin na yung negative ibig sabihin. Okay?
after 15 minutes. So, malaw na, ha? Yan. Yung next, show po, rather be, so what will now be H after time 15 minutes? So since yung delta M is a decrease, no, nil to wala. Yung mababawas. So delta H na. Okay? At yung kailangan natin i-determine. Ano yung delta H? So what will now be the change in height or the change in walk 10 minutes? Yung nawalang mass was actually or pandan tsaka volume din. Kaya ang gagamitin pa rin natin density ito. So aside from total mass, total volume, na mass or change in mass, ang kapartner niya, change in volume. Kasi na-solve natin yung change in mass kanina, no? Solving yung change in volume. Cross-multiply nyo lang. So again, density ng tubig pa rin ang gagamitin. So delta M divided by the density of water. Yung binigay na density of water. So notice, hindi ko na nilagay yung negative sign kasi nga in-apply na natin na magde-decrease siya. Absolute value na. Okay? So pounds and pounds cancel. Tataas yung cubic feet. Ito yung sagot. Positive value, absolute value na. Tapos, this is a decrease. Okay? So, wala rin problema kung hindi nyo inalis yung na-solve na DM, tapos yung masosolve yung delta B, negative pa rin yan. Again, isa lang ibig sabihin nun, decrease ulit. Okay? Kaya nga minus, oh. Yun. Yun din yung reason, ano? Negative kaya minus to, eh. Okay? Tapos, paano natin masosolve yung delta H? Base dun sa delta B. Basic formula lang ng volume. Volume ng silin and yung yeah, B. Plug over 4 para doon sa 10 feet. So, yung na tapos volume yung nasa taas. Canceling units, square with feet. Here, na level lang 3. So pareho na. Ito na yung water level after 15 minutes. 3.90, 980 feet. So, tignan niyo muna kung may last, no? Energy concept na tayo. So, hindi ko rin naman kagad masisip.
Ah, maturan yun. Ay, teka pala. Baka pwede play. No? And, pa. By the way, may tanong ba rito para i-stop sharing ko na? Kung wala, stop sharing ko na. Yan. Close ko lang muna. Okay. Yan. So, as I was saying, teka muna. Ah, bubuksan ko lang. Saglit lang hanapin ko. Bubuksan ko lang yung PDF file nung para sa energy concept tsaka sa ideal gas concept. Tapos siguro dito habang pinapakita ko, pwede nyo ng picturean. Teka lang, saglit muna. Okay. Hanap ko lang. Asa na yun? Ito. Energy concept. Tapos ideal gas concepts. Yan. Okay. Then, one page. Yan. Okay, I'll be sharing now yung PDF file nung sa energy concept muna. Para dito na pala kayo mag-picture, no? Mag-screenshot. So, share this window. Ayan. Wait lang natin na medyo matagal. Ito problema. Ayaw kagad lumabas. So again, kindly give me feedback kung kita na ba. Kita, sir. Ayan na. Okay. Ito yung PDF file. Hindi sakto sa one page yung nasa monitor ko eh. Gusto nyo ba isaktuhin ko na lang? Total, para isang picture na lang kayo. Para pwede nyo namang i-zoom in, zoom out later eh, no? Pag na-picture nyo na. Lilitin ko lang ha. Ay, sobrang liit pala. Hindi na maganda, no? Sobrang liit. Hindi bali, portion-portion na lang ha. Para mas kita nyo. Gandun lang eh. Sir, hindi niyo po ba pwedeng isend na lang po yung PDF file sa amin? Alanganin pa rin kasi nga yung ano, yung storage, di ba? Yung MS Teams. Hindi ko pa siya ma-up. Parang Ay, meron okay pa ring po, sir. issue ata sa storage eh. Ako, di Sige ba po, sir. may yun ang problema natin. Okay Okay. po, sir. Salamat po. Okay, okay. Teka lang. Ayan. Yan na yung isang page.
Total, sabi ko nga, di ba, pagka na-picture nyo na o na-screenshot nyo na, pwede nyo nang i-zoom in, zoom out. Tama ba? Hindi naman ako kasi ganun ka-techy, no? Pero alam ko, pwede nyo na yung i-zoom in, zoom out yan eh. Tapos print out na lang din kayo. Ha? So ito yung first page. Okay na? Na-picture na. Malilipat ko na second page. Second page naman. Hanggang saan to? Oops. Medyo liliit pa siya. Alanganin. Pagka one page. Ayan, oh. Parang hindi na sakto. Isang, diba? Okay. Teka. Dito siguro, i-ano na lang natin ulit, portion. Yan. Flow energy, maski hanggang dito lang sa heat. Yan, baka pwede nyo ng picture niya. Gumalaw naman, second page na to. Tapos part pa rin ng second page. Tataas ko lang ha. Yan, yung conservation of energy. Okay. Tapos hanggang, ay hindi. Pangit pagka idadamay mo yung part ng third page. Ito. Yan, sakto. Conservation of energy, first law of thermodynamics, second law, then third law. Okay? So, pwede. Para yung huling page, problems na lang. Ito yung problem set. Yan. Okay? So, 6 na problem para sa energy concept. Okay? So, pwede ko nang stop sharing. Stop sharing ko na to, ha? Para yung sa ideal gas concept naman. Close ko lang muna. Tapos ideal gas. Yan, share. Nakapost lang siya. Ayan. So, I am now sharing yung sa ideal gas concept. So, again, kindly give me a feedback kung kita na. Wala pa? Anybody? Wala pa po, sir. Ito yung mahirap. Mukhang umina na naman yung signal. Parang kanina na problema rin kami. Yung ba ng alas 10 na? Nawawala na yung signal. Sige, hintay lang natin ha. But titignan ko pa rin kung okay na yung issue about the
storage ng university, no, sa MS Teams kung na-address na nila. Kasi last time na nag-check lang ako, last week lang to wala pa rin eh. Ayaw pa rin mag-upload. Para sana hindi na kayo na-istorbo rin, no? Kung puro online kayo, so bakit pa kayo mapupunta rito sa school? Okay? Okay. Refresh ko lang ha, para tingnan natin kung pwede na pumasok. Pwede nyo na makita. Wala pa rin. Nakita na po sir. Okay na. Okay. So ito yung first page. Parang part no ng first page. Portion ng first page. Ideal gas. Hanggang dito sa R sa baba. Ideal gas equation. Okay? So, i-adjust ko na ha para ma-picture nyo na ng tuloy-tuloy. So, siguro dito sa R. Yan. Nakuha na to kanina ako tutusin. So, gamay nyo lang uli hanggang dito. Ito na yung last part, last portion ng page 1. Okay? Gumalaw naman, bumaba. Actually, tumaas para makita yung baba. So, pwede ko nang ilipat. Lalagay ko na sa page 2 ha. So again, just give me back kung nag-stand still siya ha. Kung minto. Ito. So ginagalaw ko na siya papunta na sa second page. Ayan. Ang una rito, supposedly na makikita nyo yung specific heat. Yan, may nakasulat na specific heat. Specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume, and so on. Hanggang dito sa specific heat ratio. Okay? So hopefully gumalaw naman. So itataas ko na ulit para yung location page na to. Yan. Okay. So yung pinakababa niya may nakalagay na change of entropy of an ideal gas for any process. Pero ang continuation niyan yung susunod na page na later. Oh. Iaangat ko na uli para makita na yung page 3. So, ito yung continuation ng change of entropy of an ideal gas. Yan. Mamaya na yung problem set. Siwalay na natin. Okay? So, hanggang dito.
yung change of entropy. Okay? So again, hopefully gumalaw. Oh, last portion. Ito na yung problem set. So medyo marami rin, 8. Okay, oops. Yeah. So 8 problems naman for ideal gas concept. So again, paki-picture na, paki-screenshot. Okay, pwede ko nang stop sharing. So lang. Okay, but again ha, kung merong pupunta ng school mamaya o kaya bukas, okay, hanggang Wednesday, kung gusto nyong mapicturean pa ng hiwalay talaga, no, yung hard copy ko. So puntahan nyo lang ako rito sa COE 33. Dito kami napalipat, no, sa COE 33. Okay? So again, questions, anybody? Kasi tatapusin ko na yung synchronous session natin. Pwede na tayo mag-divert to asynchronous. Kung wala na, siguro stop ko muna yung recording, ha? Stop recording. Ayan. Okay?